Mabiyayang gabi po, hapon sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po'y mag-umpisa na po sa ating pananumbahan. Okay. So tayo po itumayong lahat para po sa ating panalangin. Hilingin ko po si kapatid na Roji. Pangunahan po tayo sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, maraming pong salamat muli sa pagkakataon na inyo pong ibinigay sa amin upang kami ay makapagtipon dito sa dakong ito na inyong itinalaga upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat aming Diyos sa inyong pag-iingat, paggabay na kami ay nakarating dito ng ligtas at mapayapa. Amin din pong dalangin, aming Diyos, na palagi niyo pong ipaalala sa amin kung gaano kami kapalad na kami ay inyong idinagdag sa inyong tunay na iglesia dito sa San Pablo, aming Diyos. Nawa ito ay aming palaging maalala at maging pagpapala sa amin, maging kagalakan na kami ay inyong dinala sa tama at hindi niyo kami pinabayaan, aming Diyos. Aming Diyos, amin din pong inaalala ang isang linggong nagdaan sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong pagpo-provide ng aming mga pangangailangan, materially and spiritually, aming Diyos. Kami po hindi niyo pinabayaan. Kami po ay merong mga pagkain na kinain, may tahanan na natitirahan, may mga damit na naisuot, at lalong-lalo na kami ay hindi niyo ginutom spiritually, aming Diyos. Palagi kayong nangungusap sa pamamagitan ng inyong salita sa tuwing kami ay dadako sa pagbabasa ng inyong mga banal na salita, aming Diyos. Amin din po inaalala ang aming mga kasalanan na nagawa, aming Diyos. Kami po inyong patawarin, amin po itong pinagsisisihan. Palagi niyo po kaming tulungan na mapagtagumpayan namin ang aming mga laman. Kami gabayan ng banal na Espiritu sa lahat ng aming lakad. Kami niyong tulungan, aming Diyos, na mag-mature spiritually. Sa hapon pong ito, aming Diyos, aming pong idinadalangin ang aming pastor na siyang magbibigay ng mensahe sa amin. Nawa ay padaluin niyo sa kanya ang pagpapalang espiritual. Kami ay mabusog na inyong mga salita. Aming maisabuhay, aming Diyos, ang inyong mga aral na nagmumula sa Biblia. Ito ay aming tago sa aming mga puso at aming ding may bahagi nawa sa iba. Gawin niyo itong pagpapala at maging daan upang mabuksan ang mga wala pa sa aming Panginoong Jesus. Amin pong sinasama sa panalangin palagi ang aming mga mahal sa buhay. Nawa ay kahabagan niyo rin sila, Panginoon. Bigyan niyo sila ng kakayahan na magsisi at manampalataya sa aming Panginoong Jesus. Aming Diyos, muli ang hapong ito, amin din pong inaalala ang mga kapatiran na may mga karamdaman, maawat mahabag po kayo sa kanila. Patuloy niyo silang i-sustain at i-provide ang kanilang mga pangangailangan medical, bigyan ng kalakasan ng katawan, at palagi nilang maalala, aming Diyos, na kayo may layunin sa kanilang buhay. Kanila nawang makita itong pagpapala at mas tumibay at lumakas ang kanilang pag-asa sa inyo, aming Diyos. Mas magtiwala sila sa inyo, aming Diyos, palagi. Pero kung inyong loloobin, ang aming pandalangin ay bigyan sila ng himala, kagalingan, aming Diyos, at makasama pa namin ng dito sa lupa, sa pananambahan palagi at paglilingkod sa inyo. Aming Diyos, ang hapong ito, nawa ay maging pagpapala sa bawat isa na inyong mensahe ay siyang maitaas sa aming Panginoong Jesus. At ang inyong mensahe ay aming matanggap ng may kagalakan, aming Diyos. Lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay para sa inyo po lamang. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, makakupo na po ang bawat isa. Habang ninintay po natin ang
Okay, please open your hymnals on page 1. Awit po tayong lahat mga kapatid. Page 1. All hail the power. Page number 1. All hail the power. All hail the power on the first stanza. Ready? Sing. All hail the power of Jesus' name, let angel prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel, raised ransom from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial hall to him all majesty ascribe and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. Last stanza. Oh, that we yonder sacred throng, we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Amen. Isa po pong awitin, mga kapatid, sa song number 222, Revive Us Again. 222. Revive us again on the first stanza. Ready? Sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love, O Jesus, who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, then the glory, revive us again. We praise thee, O God, for the Spirit of light, who has shown us a Savior and scattered at night. Hallelujah, then the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, then the glory, revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain,
who has borne all our sins and hath cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Revive us again. Fill each heart with thy love. May each soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Purihan po ang Panginoon. Dadako tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tuwagin po natin si Brother Alex. Tumayo po tayong lahat. Biyayang hapon po mga kapatid. Buksan po natin mga Bible sa Luke chapter 2. Luke chapter 2, babasahin ko po sa King James Version. And hanggang verse 21 lang po. Pakisundan na lamang po. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. And all went to be taxed, everyone into his own city. And Joseph also went up to Galilee, out of the city of Nazareth, unto Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be taxed with Mary, his spouse wife, being great with child. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, and shall be to all people. For unto you it is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in the manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on the earth peace, good will toward men. It came to pass, when the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even into Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste, and found Mary and Joseph, and the baby lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad, and saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered at those things which were told by them by the shepherds. But Mary kept all things, and pondered them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. And last verse, And when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was so named of the angel before he was conceived in the womb. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y dadako sa paghahandog po ng ating mga tithes and offerings.
at ngayon po ito ay dadako sa panalangin ng paghandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel, magpakailan-kailanman. Iyo, Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan, at ang kalawalatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan, sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas sa Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at ang nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang binigay ninyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at maglalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon namin Diyos, na lahat ng kasaganang ito na inahandog namin ay nagmumula sa inyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kuksang loob at walang pag-iimbot, na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito, at lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoong Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay mapanatili ninyo sa puso naming lahat, at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika 29, 10 hanggang 18. Makakaupo na po ang bawat isa. Maraming salamat po. Para po sa ating huling awitin, buksan po natin ang ating mga songbook sa song number 79. Song number 79, Jesus Paid It All. Jesus paid it all. On the first stanza, ready, sing. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all in him I own. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Him that left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe.
Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. And when before the throne I stand in Him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat, Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Amen. Purihin po ang Panginoon at dadako po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ang ating mga ngaral, Elder Norman Millares. Naubusan tayo ng alak eh. Kaya nagpabili pa. Nakakaligtaan tingnan. Anyway, buksan natin ang ating mga Bible. Tumayo po tayong lahat. Sa Leviticus chapter 27. Leviticus chapter 27. Ating basahin ang talatang 30. Ito ang ating teksto ngayon pong hapon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. May God bless the reading of His Word. Ang pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayong pong hapon ay the tithe is the Lord's. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Magsilud po tayo. Panginoon naming Diyos, kataas-taasan, dakila at makapangyarihan sa lahat, luwalhati, karangalan, kapurihan at pasasalamat ang siyang sumainyo magpakailan-kailanman. Sambahin kayo, Panginoong Diyos, sa inyong kabanal-banalan at kataas-taasang kalalagayan. Karapat dapat kayong tumanggap ng parangal, papuri, luwalhati, at pasasalamat. Kaming lahat, dumudulog sa luklukan ng iyong biyaya sa inyong banal na presensya sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, naghahandog at nag-aalay ng pagsamba, pagpupuri at paglilingkod. Kalugdanawan niyo, O Panginoon naming Diyos, na tanggapin ang pagsambang ito. Anumang karumihan, kasalanan ang nakikita niyo sa amin, hiningi po namin ng kapatawaran. Hugasan niyo po kami, Panginoong Diyos. Gawin niyo po kaming karapat-dapat. Nawa ang pananambang ito'y maging katanggap-tanggap sa inyo. Igawad niyo sa amin, Panginoong Diyos, ang iyong pagpapalang espiritual. Hiniling po namin ang iyong banal na espiritu po ang kumilos at gumawa sa aming mga puso. Bagabagin niyo kami sa aming mga kasalanan. Turuan niyo po kami, Panginoong Diyos, at matuto kaming sumunod sa inyo. Lagyan niyo lagi sa mga puso ang takot sa inyo upang kami ay huwag humiwalay sa inyo. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang mensahe, maliwanagan kaming lahat, maintindihan namin at malaman namin, Panginoong Diyos, ang iyong kalooban para sa aming buhay, at ang kalooban niyo po ang siyang mangyari palagi sa amin. Ang lahat na ito po ay aming dalangin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Makakaupo na po kayo. Salamat mga kapatid. Nung nakaraang Sunday ay pinag-aralan natin ang tungkol sa Sabat. Isa lang masasabi ko mga kapatid, huwag kayo matatakot sa pangalang Sabat. Hindi po yan pang sabadista lang. Ang salitang Sabat, nasa Biblia po yan eh. Kaya minsan pagka ako bumati, Happy Christian Sabbath, may Christian kasi pagka Happy Sabbath, pang sabadista yon. Pagka may bumati sa inyo, Happy Sabbath, sabadista yon. Pero pagka may Christian, Happy Christian Sabbath, ayan, sovereign gracer yon. Mga natutunan po natin tungkol sa Sabat ay ang mga sumusunod. Nalaman natin na ang Sabat is a creation ordinance. God rested on the seventh day. God blessed the seventh day. God sanctified the seventh day. Bakit? At para kanino? Ba't niya binukod? Ba't niya binanal ang ikapitong araw? Ano ang practical significance? Mayroon ang sanctification na iyon. Yan po yung ating tinunghayan. Yan po ay to set an example and pattern for mankind. At yan ay hindi yan para sa Diyos, para ho yan sa sangkatauhan. The Sabbath, napag-alaman din natin, is God's positive, moral, and perpetual law. Kasama siya sa Ten Commandments. Remember the Sabbath day to keep it holy. Tinatawag po nating moral law sapagkat that is a moral command containing a positive institution. It is moral because it reflects the character of God. Ang fourth commandment reveals that God is Lord of time, that He is worthy of worship, that He is holy, that He sanctifies, at siya po ay naliligayahan o nasisiyahan in fellowship with His creatures. And that's exactly the reason why kung bakit inilaan niya yung ikapitong araw para sa kanya lamang. Ang pag-observe ng Sabat reflects God's holiness and His authority over human life. Pangatlo, nakita po natin that Sabbath day is the Lord's day. The Sabbath day is the Lord's day. Jesus Christ is the Lord of the Sabbath day. Ngayon, yung mga bumabating Happy Lord's Day. Yan. Kita nyo, dun pa lang, Lord's Day. Ibig sabihin ng Panginoon may araw. O paano siya nagkaroon ng araw? By virtue of the Sabbath. Nung kanyang ibinukod yan para sa kanya. Kaya nga niya sinanctify yan eh. Kanya yan. Pag-aari niyan. Kaya pagka darating ang araw ng Sabat, na we do believe mga kapatid, na that is Sunday, at yan ay binago ng Panginoon, the Lord of the Sabbath, kasi dyan din nabuhay na maguli ang Panginoon Kristo. Pero sa totoo lang, talagang ikapito din yun. Kasi ang sabi ng Biblia, 6 days thou shalt work. Ay hindi naman sinabi kung anong umpisa, kung anong araw. Anong araw mag-umpisa ng trabaho. Yung mga Hudyo kasi, nag-umpisa sila ng trabaho, linggo. Kaya Sabado talaga ang ikapitong araw nila. Tayo naman, mga hintil, nag-umpisa ng trabaho natin, Lunes. Kaya pag bumilang ka ng Lunes, ang ikapitong araw ay Linggo. Ang galing ano? See? Tama-tama. So, dalawang dahilan kung bakit ang Sabbath day natin ay Linggo. Una, yan yung ikapitong araw ng mga Kristiyano. Pangalawa, yan yung araw na buhay na maguli si Jesus Christ. So, sa pitong araw, may sariling araw ang Diyos na ibinukod niya para sa Kanya. Ito ang ikapitong araw. Ang ikapitong araw para sa mga Kristiyano ay ang Linggo. The Sabbath reminds man that God is Lord of time. Kaya nga moral law. Kasi sabi nila, anong moral dyan? Tungkol lang yan sa pangingili ng araw. Hindi mo ba naintindihan bakit nagbukod ang Diyos? Para ipakita niya at pamukha sa ating lahat na siya ang Panginoon ng ating oras. You see? That God is the Lord of time. It reminds man, you are not autonomous.
You belong to God and God owns you. Everything that is in us, even our lives, God owns it. Our time, lahat, buhay, lahat, hininga, lahat, pag-aari ho yan ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maging independent. Dependent po tayo sa Diyos. Yan po ang kanyang pinapahiwatig o nais niya pong ipahayag sa atin. Kaya siya nagbukod ng isang araw. Now, meron pong isang bagay na maliwanag na ipinapaalam sa atin na pag-aari din ng Diyos. Alam niyo kung ano ho yun? Ang ikapo. The tithes. The Sabbath teaches us that God owns our time. The tithe teaches us that God owns our substance. The Sabbath says, one day belongs to the Lord. The tithe says, one portion belongs to God. Sa parehong institutions na ito, pinaalalahanan lamang ng Diyos na ang tao po ay hindi siya independent, hindi siya sovereign, hindi siya autonomous, kundi siya po ay katiwala ng Diyos sa ilalim ng kanyang otoridad. Hindi ho tayo mga nagmamay-ari. Tayo po ay mga katiwala lamang po ng Diyos. So mula dyan, mula sa ating teksto, ay matutunan natin ang dalawang dakilang bagay. Sa verse 30 of Leviticus chapter 27, ito pong sabi, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. In short, the tithe is the Lord's. It is holy unto the Lord. Dalawang bagay po ang ating makikita rito. Una, the tithe is the Lord. Secondly, the tithe is holy unto the Lord. Una, the tithe is the Lord's. Again, ang sabi, and all the tithe is the Lord's. Now, may mga tututo, sabihin nila, ay sa Israel lang yan. So, ibig mo pala sabihin, ang Diyos lang ang nagmamay-ari, ano man meron sa Israel, pagdating sa iyo, hindi na may-ari ang Diyos? Exempted ka? Ganun ba yon? Kung yan ay sinabi lang ng Panginoon sa Israel? Oo. Hindi ba dapat ikaw ay pagmamay-ari din ng Diyos? At lahat ng anumang meron ka, pag-aari yan ng Diyos? Oo. Di ba mga kapatid? Hindi yung sinasabi ng teksto na ikapo ay dapat ibigay sa Panginoon. Ang sinasabi po nito na ito'y pag-aari na ng Panginoon. Kaya wag natin isipin mga kapatid, pag tayo nagbibigay ng ating tithes, nagbibigay tayo sa Panginoon. Hindi, kanya yan eh. Pag-aari niya yan. Hindi yung ginagawang pag-aari ng isang taong ikapo sa pamagitan ng pagbibigay nito. Inaangkin po ito ng Diyos bilang kanya bago pa man ito makarating sa kanyang bahay o sa kanyang iglesia. Bakit? Because God is the owner of all things. Sa mga awit 24:1, sa Psalm 24 verse 1, mababasa niyo po doon na ganitong sinasabi, Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's. So hindi lang tithe. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. You see that? He owns all things. God is the owner of all things. At kung pupunta naman kayo sa Psalm 50, verse 10, in Psalm 50, verse 10, basahin natin. Ito naman ang sabi. In Psalm 50, verse 10, pakinggan niyo po. For every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. I know all the fowls of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. If I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine, and all the fullness thereof. Sinong tututol dyan? Sinong kukontra dyan? Sino hindi sasangayon dyan? Yung mga suwail, mga rebelde laban sa Diyos. Ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Bakit? Dahil siya ang lumikha nito. Wala tayong anumang ganap na pag-aari. Tandaan po natin, tayo po ay mga katiwala lamang po ng Diyos. Pinagkatiwalaan lamang po tayo ng Diyos ng mga bagay na kanyang pag-aari.
Kaya ang tanong ay hindi magkano sa pera ko ibibigay ko sa Diyos. Hindi yun ang tanong eh. Ulitin ko, ang tanong ay hindi yung magkano sa pera ko ang ibibigay ko sa Diyos. Ang tunay na tanong ay magkano sa pera ng Diyos ang kukunin ko o itatago ko para sa aking mga pangangailangan. Huwag natin isipin, atin yan. Yan eh, pag-aari ho ng Diyos. Pangalawa, the tithe acknowledges God's lordship over our possessions. Kung sa Sabat ina-acknowledge God's lordship over time, the tithe acknowledges God's lordship over wealth. Nung ang Israelita po ay nag-tithe, they publicly confessed, everything I have come from God. That's the essence ng ating teksto. Kung bakit nila ginagawa ang pagtatithing. Ipinapahayag ng bayan ng Diyos, ang mga Israelita, mga Hudyo, na anumang meron sila, yan ay galing sa Diyos. At yan ay maliwanag na sinabi ng Diyos sa kanila yan. Basahin natin ang Deuteronomy chapter 8 in verse 18. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Tandaan niyo po, nung lumabas sila sa Egypt, walang-wala sila. Di ba? Pero paano sila nagkaroon? Binigyan sila ng Diyos. Binigyan sila ng mga Ehipsyo, yung mga Egyptians, pero utos siya ng Diyos. Bigyan sila. Kasi yung bibigay sa kanila, gagamitin nila yun sa paglilingkod at pangsamba sa Diyos. In Deuteronomy chapter 8 in verse 18, Numbers, Deuteronomy, niliwanag ng Diyos ito sa kanila at nililiwanag din to ng Diyos sa atin. Sabi ng Panginoon sa kanila, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He who giveth the power to get wealth. You see? Sino po nagbibigay sa atin ng kakayahan, ng kapangyarihang makakuha ng kayamanan o pera? Diyos. That He may establish His covenant which is swore unto thy fathers as it is this day. So ganun din ho sa atin, mga kapatid. Every salary, every income, every harvest, every business profit, every blessing, lahat yan galing sa Diyos. You see, the tithe is an acknowledgement that God is the source of all provision. So every time we give our tithes, mga kapatid, parang sinasabi ng ating puso, Panginoon, ako'y pinagpala mo, lahat ng meron ako, hindi yan na akin, yan ay galing sa iyo. Ito po yung inyong bahagi bilang pagkilala ko na kayo ang nagmamay-ari at ako'y inyong katiwala lamang. Yan po ang essence yan. At wag natin isipin na para bang tayo pang naglilimo sa Diyos, tayo pang nagbibigay sa Diyos. Hindi, tayong binigyan ng Diyos. Hindi tayong nagbibigay sa Diyos. Siyang nagbibigay sa atin. So yan po ang purpose kung bakit nagtatithe. Because pinakikita lamang that God owns everything, na ang tithe acknowledges, kinikilala ang pagkapanginoon ng Diyos sa lahat ng anumang mayroon tayo. At ikatlo, the tithe exposes the true condition of the heart. Don't you know na sa pamagitan ng utos about tithing, dyan malalaman kung anong tunay na kalalagayan o kondisyon ng puso? Alam nyo, ang pera kasi, ang isa sa pinakamalaking karibal ng Diyos. Sang-ayon kayo? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 24, Ye cannot serve God and mammon. Mammon, ibig sabihin nun, pera. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Either you hate the one or love the other, or love the one, hate the other. You cannot serve God and mammon at the same time. At ang Panginoon din ang nagsabi na kung saan naroon ang iyong kayamanan ay doon din ang iyong puso. Matthew 6:21. You see? So mga katwid, ang tithe therefore becomes a test of lordship.
The question is, who truly rules the heart? Ang Diyos ba o ang kayamanan mo? Sinong nagmamayari? Sinong nag-ahari ng iyong puso? Diyos o kayamanan mo? Sinong may control ng iyong buhay? Diyos o kayamanan? Marami po sa mga tao nagtitiwala sa Diyos. Nagagawa nila ipagkatiwala sa Diyos ang kanilang mga kaluluwa, pero hirap sila na ipagkatiwala sa Kanya ang kanilang mga pitaka o ang kanilang mga wallet Diba? Ang tithe, yan po ang magre-reveal whether we really believe God, that God owns everything. I do believe, mga kapatid, that the tithe is the antidote against covetousness. Kasi pagka hindi ka pumayag na merong pag-aari ang Diyos sa iyo, na meron siyang certain percentage sa Kanya yan, ibig sabihin yan, covetous. Diba? Ayaw pumayag. Ang gusto niya siya, nagmamay-ari ng lahat. At bahala siya na magdesisyon kung magkano bibigay niya sa Diyos. Ganun ang gusto ng tao Kaya maraming kumukontra sa tithing. Ang gusto kasi ng tao, kanyang lahat at siya magdidesisyon kung magkano o ilan ang ibibigay niya sa Diyos. Hindi ang Diyos ang magpapasya kung ano dapat niyang ibigay sa Kanya. So that's the essence of tithing. I do believe that God appointed 10%. Siya ang nag-appoint niyan, hindi ang tao. The tithe is the Lord's. Para to impress upon us or to mankind that He is the owner at siya ang magpapasya kung ano dapat mong gawin sa ibinibigay niya sa iyo. And that's the reason why the tithe is the Lord's. See? Hindi naman niya hinihingi lahat bagamat kanya naman lahat talaga yan Sabi lang niya 10%. At bakit 10%? Ba't hindi lang 5%? Tatawad pa no? Ba't hindi lang 2%? Sovereignty ng Diyos yan. Mamaya makikita natin yung equality, bakit 10%. Napakagaling ng Diyos, napakahusay ng Diyos. Yan. Pangalawang bagay natin po makita rito, that the tithe is holy unto the Lord. Again, sabi ng ating teksto, it is holy unto the Lord. Banal. Pagka sinabing banal, yan ay isang bagay na ibinukod para sa Kanya. Yan pong essence ng holy or sanctified. Means set apart, consecrated, reserved for sacred use. Ang tithe ay hindi lamang basta God's property. Ito po ay God's consecrated property. Una, the tithe is separated from common use. Kung paano po ang Sabat ay inihiwalay mula sa iba pang 6 na araw, ang ika-po ay inihiwalay mula sa natitirang 9 na bahagi. Di ba? The Sabbath was holy time. The tithe was holy substance. God distinguished both for Himself. Sa loob po ng tabernakulo ay may mga holy vessels po dyan. Kung babalikan po natin time ni Moses, doon sa ilang, nung ang Panginoong Kristo o ang Panginoong Diyos ay nagpatayo ng tabernakulo, maraming mga kasangkapan po doon na pinagawa ng Diyos kay Moses. Yun po ay mga sacred, yun po ay mga holy vessels, at yun po ay eksklusibo lamang ginagamit para sa serbisyo sa loob ng templo. Hindi po yan pwedeng gamitin sa ibang pamamaraan. Hindi ito dapat gamitin para sa mga ordinaryong layunin. Gayon din, sinasabi po ng Diyos na ang ika-po ay hindi karaniwan. Ito ay banal. Sa makatuwid, to misuse what is holy is a serious matter. At yan ang dahilan kung bakit pinaratangan ng Diyos ang bayang Israel ng pagnanakaw nung hindi ho nila ibinibigay sa Diyos yung dapat lang ibigay. And that is the tithe. In Malachi chapter 3 verse 8, sabi ng Diyos, tinanong ng Diyos ang Israel, will a man rob God?
Yet ye have robbed me. At saan sila nagnakaw? Sabi nila, saan ka namin pinagnakawan? Sabi ng Diyos, in tithes and offerings. Bakit? Kasi hindi naman kanila yun. Ginamit nila sa personal nilang kadahilanan o pangangailangan at hindi para lamang sa isang banal na layunin. Napansin niyo po, Malakay 3:8, pansin niyo po ang sabi ko dyan, hindi ko sinabi ng Diyos, you failed to give. Kundi ang sabi ng Diyos, you rob. Pinagnakawan ninyo ako. Bakit? Sapagkat ang ikapo ay sa Kanya. The tithe is the Lord's. Sa mga tuwid, tinatrato po ng bayang Israel ang isang bagay na banal, na parang karaniwan. Hindi nila itinuturing na banal, parang karaniwan lamang. Nung si Belshazzar, yung hari ng Persia, pinakilaman niya yung templo ng Panginoon eh. Gumamit siya ng mga holy vessels ng temple para sa isang drunken feast. At yan ay mababasa niyo sa Daniel chapter 5. So ano nangyari? E di hinatulan siya ng Diyos agad-agad. Nataka mo yung mga sisidlan doon, yung mga saro o cup, no, kopa, na yun eh, yari sa ginto yun. Pinakuha niya yun, pinakialaman niya yun. Tapos ginamit niya sa kanyang party. Hindi nagalit ang Diyos. Kasi banal yun eh. Pag sinabing banal, ibinukod yan para sa isang eksklusibong gamit lamang. Yan ay para sa templo. So the lesson is, holy things are not to be treated lightly. The Sabbath is holy unto the Lord. The tithe is holy unto the Lord. Holy things should be handled with reverence. Ang tithe ay hindi lamang basta isang financial transaction. Ito po ay isang act of worship. Kung paano po tayo ay lumalapit ng may pagpapala o paggalang sa araw ng Panginoon, dapat din ating parangalan ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga kayamanan o ari-arian o anumang ating tinatangkilik. Tanda natin sinabi ni Solomon doon sa Proverbs chapter 3 verse 9. Proverbs chapter 3 verse 9. Sabi ni Solomon, honor the Lord with your substance and with the first fruits of all thine increase. Kanino po applicable to? Ito po applicable lang po ba sa mga Hudyo o applicable din po ba ito sa atin? Parangalan mo ang Panginoon. Paano? With your substance o sa pamamagitan ng iyong kayamanan o ari-arian. And with the first fruits of all thine increase. That's how we honor the Lord. Na anumang meron tayo, anumang ibigay ng Panginoon sa atin, huwag natin siyang kalilimutan. Ibalik natin, ibigay natin yung para sa Kanya. So giving should never be reluctant. Giving should never be careless. Giving should never be mechanical. It should be worshipful. It should be grateful. It should be reverent. Sapagkat we are dealing with something that God calls it holy. Yan po ang ating binibigyang diin. Now, pangatlo, ano ba ang tinuturo sa atin ng tithe tungkol sa Diyos? Meron ba tinuturo ang tithing about God? Meron po. Kung paano po ang Sabat ay nagpapakita ng katangian o karakter ng Diyos. Ganon din po sa ikapo. Ito po ay nagpapakita rin ng mahalagang katotohanan tungkol sa Kanya. Kaya nga moral law. Kasi marami tumututol, hindi raw to moral law, ito raw ay ceremonial law. Katulad din po ng Sabat, ceremonial law, hindi raw moral law. So ang tithing, yan daw ay sa mga Hudyo lang yan. At hindi yan para sa lahat. Wrong.
kakamali ka. Sapagkat kung paanong sa Sabat nagpapakita, nagtuturo ng karakter ng Diyos, ganun din po sa tithing. Kaya moral law. Pag sinabing moral law, mga kapatid, nagre-reflect ang karakter ng Diyos. So sa paanong paraan nagre-reflect ang karakter ng Diyos sa tithing? Number 1, that God is the owner. Tama? Ang tithe nagde-declare that the earth is the Lord's and everything that is in it. We own nothing absolutely. We own nothing absolutely. The tithe belongs to Him by right of ownership. At yan ay ibinukod unto Him by divine consecration. Kaya tatanda natin yan, mga kapatid. Yan ang dapat na maging espiritu natin. Every time, every Sunday, we go to church and we give our tithes. Na ipinapahayag natin, Panginoon, ikaw ang nagmamay-ari ng lahat, hindi ako. At sa pamagitan nitong ikasampung bahagi na itinalaga mo para sa iyo, ito na binibigay ko po sa inyo. Pangalawa, God is the provider. God is the provider. Every increase comes from Him. Every blessing flow from His good hand. Pangatlo, God is holy. You see? Yan ang karakter ng Diyos. God is holy. He sets apart things for Himself. Tulad ng Sabat. Ganon din ang tithe. Ang tithe is holy because God is holy. Binanal niyan. Kaya nga niya ibinukod. Kasi siya ang banal. Ano pa ang nire-reveal na karakter ng Diyos sa tithing? That God is worthy of worship. Na ang Diyos ay karapat-dapat ng pagsamba. You see? Ang tithing, mga kapatid, hindi naman fundamentally about money. It is fundamentally about worship. Ang giving is an acknowledgement of God's worthiness. Na ang Diyos ay karapat-dapat ng ating mataas na pagsamba. Kaya matitindi yung mga paratang ng mga bulaang pastor doon sa mga nagtuturo ng tithing. Nilalahat nila na yung mga nagtuturo daw ng tithing, matatakaw daw sa pera. Mga aso. Totoo naman, may katotohanan din naman yon na marami sa mga pastor tuturo nila tithing kasi hindi pa sila busog at ginagamit nila ang doktrina ng tithing para sa sarili lang mga tiyan. Hindi ho tayo ganun. Ang ating pagtuturo ng tithing ayon po sa itinuturo ng banal na kasulatan at utos ng Diyos. Oo, totoo naman talaga Ang Diyos naman, hindi naman nangangailangan ng pera Kaya pag sinasabing ako'y nagbibigay sa Diyos, ba't kailangan ba ng Diyos ang pera? Kasi hindi naman pera talagang punot dulo nito It's about worship. Pagsamba. Yan ang fundamental na bagay, mga kapatid. No? Na ang Diyos ay karapat-dapat na tumanggap ng anumang ating tinatangkilik o pag-aari. See? Yan. Hindi ko dinisign ang mensaheng ito, mga kapatid, para ipagtanggol ang tithing at i-refute yung mga tumutuligsa sa tithing o yung mga argumento nila laban sa tithing. I don't care kung mayroong mga hindi naniwala about tithing. Kasi ako personally, I do believe in tithing because I do believe that God is the owner of everything. At pinakikita niya na siya ang nagmamay-ari sa pamamagitan ng 10% na yun. Na in-appoint niya, tinalagan niya na yan ay kanya at dapat ibigay. Okay?
Kung meron mang mga pastor, hindi wala sa tithing, sa kanila'y ho yun. Wala akong pakialam sa kanila. Di magturo sila ng kanila kung anong gusto nila. Ngayon, may mga tumututol sa tithe. Banggitin ko lang yan mga kapatid. Ang sabi nila, ang tithing daw, Old Testament yan. At yan daw ay para lang sa mga Hudyo. Hindi si Abraham nag-tithe. Si Jacob, nangako na ibibigay niya yung 10% pagka siya'y pinagpala ng Diyos. Saan nila natutunan yun? Paano na nalaman about tithing? Wala pa si Moses. Daang taon pa bago umiral si Moses. Wala pa ang Israel, wala pa ang mga Hudyo. Bakit alam ni Abraham ang tithing? Ba't alam ni Jacob na 10% ibibigay niya sa Diyos? Ano yun, nagkataon lang? Ano yun, aksidente? I do believe meron ng primitive revelation ng Diyos. Sinabi na ng Diyos kung anong kanyang gusto sa lahat ng mga tao, bago pa, prior pa, dumating ang Mosaic Law. Alam nga namang hinayaan na lang ng Diyos yung mga tao nung panahon. Sige, gawin nyo kung anong gusto nyo gawin. At kung kayo sasamba sa akin, bahala kayo. Siyempre, sinabi din ng Diyos kung anong gusto niya. I do believe meron din siya mga utos. Bagamat hinahanapan niya ng mga tutol sa Sabat, tutol sa tithes, o saan mo makikita sa Bible, inutos ng Diyos na ipangili ng Sabat o kayo magbigay ng tithe? O nga, wala. Pero bakit may ganung prinsipyo? Saan lang natutunan yon? O tanungin ko kayo, saan natutunan ni Abel na mag-alay ng hayop? Ba't siya naghandog ng hayop? Nung si Noah bumaba sa arko, ba't siya naggawa ng dambana at nag-offer siya ng animal? Saan nila natutunan yung animal sacrifice? Wala namang utos di ba? Ba't sila nag-offer ng animal sacrifice? Hindi maliwanag, meron ng primitive revelation on. Di ba? May pattern na You see? Wala pa Mosaic Law, Kaya yung animal sacrifice, panahon pa ni Adan at ni Eva yan. Naghahandog na sila ng hayop Ang tanong ko diyan, paano nila natutunan yun? Sino nagsabi sila maghandog? Sino pa ba magsasabi? Alangan naman si Satanas. O alangan naman si sarili nilang kaisipan yun. Sariling kaisipan ni Adam at saka ni Eve. Natural ang Diyos nag-utos doon. Ngayon, kung hahanapan nyo ako, saan ho sa Bible yan, Pastor? Wala. Wala akong may pakikita sa inyo. Pero the fact na nandyan yan, ano magiging conclusion mo? Diba? At bakit tinanggap ng Diyos yung handog ni Abel? Sige, Kain din naman naghandog. Ba't hindi niya tinanggap? Kita nyo? Kasi doon pala makikita ho na ninyo yung prinsipyo ng animal sacrifice, naglalarawan yun kay Jesus Christ. Yun yung offering na tinatanggap ng Diyos. Kaya nga nung si Noah ay naghandog sa Diyos ng susunugin, burnt offering, handog siya ng hayop Ano po ang naging epekto sa Diyos noon? A sweet savor. Sweet smelling savor. Naging mabangong samyok sa Diyos. Kinalugdan niya. You see? So, ganun din po, paniwala ko mga kapatid, sa Sabat at saka tithing. Ibig sabihin, prior to Moses, prior to the Mosaic Law, prior to Mount Sinai, may tithing na. Ang ginawa lang po ng Diyos, in-incorporate niyan sa batas ni Moses. Isinama niya. Katulad din ng Sabat. Yan. Kaya hindi ako papalo dun sa argumentong yan daw ay sa mga Hudyo lang, sa Israelita. Hindi ako sangayon po diyan. Hindi. Sapagkat hindi lang po ang Diyos ang owner sa mga Israelita. Kilalanin po natin ang Diyos ang owner ng ating buhay. At para pakita niya na siyang nagmamay-ari, meron siyang mga bagay pagdating sa oras na sabi niya, akin yan. Sabat. At pagdating sa kayamanan, sabi ng Diyos, akin yan. Tithe. 10% bahagi.
Maliwanag po mga kapatid. Ngayon, doon sa mga hindi niwala sa tithing, sabi la, dapat daw, pagdating sa iglesia, yung 2 Corinthians 9:7 ang i-apply. Basahin natin yun. Ano ba yun? Maraming bumabatikos kasi sa tithing eh. Number 1 bumabatikos yan, si Eli Soriano nung nabubuhay pa. At talagang gibang-giba yan. At di ko naman siya masisisi kasi nga marami nga talaga mga pastor mukhang pera. Tuwing linggo na lang ang mensahe tithing. Tithing sa umaga, tithing sa hapon, tithing sa midweek service, puro tithing, puro giving. Wala nang alam na ituturo kundi puro giving. Tapos mangangako pa sa mga miyembro, pag kayo nagbigay, pagpapalain kayo ng Diyos. Bira. Kaya ka lang pala magbibigay dahil sa pagpapala. Ayun ang kaswapangan talaga. Eh paano kung hindi ka pagpalain? Magbibigay ka pa rin kaya? Ayun ang tanong. 2 Corinthians 9:7 na ito raw ang batayan ng pagbibigay pagdating sa iglesia. Ito raw ang panuntunan. Basahin natin. 2 Corinthians 9:7. Yan. Sabi ho rito, every man according as he purpose in his heart. Yon. Ipinasya ng kanyang puso, so let him give. Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So wala daw dito binanggit si Paul na tithes. Totoo naman yan eh, kasi hindi naman yan ang issue rito eh. Ang issue ho rito, abuluyan, hindi o tithing. At ang tanong ko naman, saan mo naman nabasa rito na abolish na yung tithe? Sinabi ba dyan ni Pablo, abolish na yung tithe? Ano ba issue rito? Abuluyan. Tinos talatang 1, for as touching the ministering to the saints. Sa Tagalog, wala lang akong cellphone. Sino may Tagalog? Pakibasa po. For as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. Yan yung context niyan eh. Abuluyan. Sa Tagalog kasi abuluyan eh. Pakibasa, Brother Kev. Sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy, Abuloy. Yeah. ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. Bakit? May abuluyan. Yeah. Kasi, nabalita ni Pablo, sa iglesia sa Jerusalem, merong tagutom na nangyayari. Marami sa mga kapatid naghihirap. So, nais si Pablo tulungan sila. Kaya, nagsolicit siya sa mga iglesia na tumulong. At isa sa kanyang solicitation ay itong church sa Corinth. Nauna na kasi yung Macedonian churches sa chapter 8, na kahit na sila'y mahirap, sila pa ang unang-unang tumulong. At doon nakita ni Pablo ang kasaganaan ng biyaya sa kanila, na hindi ho naging balakid, hindi ho naging hadlang ang kanilang karukhaan para sila'y tumulong sa kanilang mga kapatid kay Kristo Jesus sa panahon ng kanilang kahirapan. Biro niya, yan ang biyaya. Kahit walang-wala na, nakakatulong pa rin. Itong iglesia sa Corinto, mayamang simbahan kuripot, di man lang magboluntaryo tumulong, kaya kailangan pa sumulat si Pablo Ayun, abuluyan. Ngayon, sa pilitan ba ang abuluyan? Hindi. Ano sabi ni Pablo? Ayon sa pasya ng iyong puso. So, hindi yung tithing ang issue rito abuluyan. At wala hong binanggit dito si Pablo na tithing. At wala din pong sinabi dito si Pablo, abolish na tithing, offering na lang. Abuluyan. Wala ho See? Banggitin ko sa inyo, sabihin ko sa inyo mga kapatid, ano ang pagkakaiba ng tithe sa offering? Ang tithes po ay kapasyahan ng Diyos. Ang offering ay kapasyahan ng tao. Yeah. Sa tithes po, ang Diyos ang nagpasya kung ano ibibigay.
Siyang nag-determine, 10%. O, tutol tayo sa Diyos? At kung tatanungin nyo, bakit 10%, Pastor? Laki naman nata nun. Yan ang sovereignty ng Diyos. Yan ang pasya nun. Kaya questionin natin pasya ng Diyos. The tithe is the Lord's. Siya nagpasya, siya nagdetermine. Siyang nagdetermine ng percentage. God ordained that His church will be supported through tithes and offerings. Ngayon, ang offering ayon sa pasya ng puso ng tao. Ang tao magpapasya niyan. Yan. Ano pa pagkakaiba? Ang tithes ay mandatory. Ang offering ay voluntary. Ang tithes ay obligatory. Diyos kasi nag-utos yan. Ang offering ay discretionary. Ayon sa pasya ng iyong puso. There must be a willing heart. Katulad ng nangyari sa pag-o-offering doon sa Exodus chapter 35. Nung inutusan ng Diyos si Moses na atasan ang mga ang bayan ng Diyos na mag-offering. At gagawin nila yon with a willing heart. Willingly. Wala, hindi sa pilitan. Voluntary. Mababasa yan sa Exodus chapter 35. Okay. Isa pang pagkakaiba, ang tithes ay proportionate giving. Ang offering ay random. Spontaneous giving. Pag sinabing proportionate giving, may balance, may symmetry. Bigyan ko kayo halimbawa. Pag ang isang tao kumikita ng 1,000, magkano 10%? 100. Pag isang tao ay kumikita ng 10,000, magkano 10%? 1,000, tapat mo sa 100, ano mas malaki? Mali. Parehas lang yan. 10%. Kaya yung nagbigay ng 1,000, huwag siyang magmayabang na mas malaki ang kanyang binibigay kaysa doon sa 100. At yun naman, kumikita ng 100, magkano 10%? 10 piso. 10 piso, 100 piso, 1,000. Alin ang mas malaki? Parehas po yan. Kita nyo? Yan ang tinatawag na proportionate giving. Pantay na pagbibigay. Eh paano kung kumikita ng 100,000 sa isang buwan? Magkano 10%? Ha? 10,000. Mas malaki ba yon? Parehas din yun. Kumpara mo sa 10 piso. 10% din yan. Pantayan sa paningin ng Diyos. Kita yung ganda ng tithing. Walang lamangan. Kaya yung nakapagbibigay ng malaki, huwag siyang magmayabang na mas malaki na ibibigay niya. Mamaya, pagka tinanong pa kita talaga bang tithe yan, ha? Mabisto ka pa. Nagnanakaw ka. Kinukupitan mo, Panginoon. Maraming ganyan sa iglesia, simbahan. Kung sino nagbibigay ng malaki, yayabang. Pero pag tinuos mo, ang laki na kinikita, ang binibigay lang 1,000. Pero sa kanya, malaki na yon. Lagot ka dyan. Huwag mo lolokohin ng Diyos, hindi mo maloloko ang Diyos. Tandaan nyo mga kapatid, kanya yan. May paraan ng Diyos para balikan ka. Marami ng ganyan. Ako po, meron akong personal na kilala na miyembro ng iglesia, sila mag-asawa, niloloko nila Diyos. Yung lalaki ay OFW. Masakay siya sa barko. Isipin nyo, seaman. Magkano kinikita ng seaman? Pero alam ko kung magkano kanilang binibigay. Wala pa doon. Wala pang 10% sa kanya kinikita. Pero malaki silang magbigay. Tingin ko, lilibuhin Kaya lang, kulang pa yun. Hindi yung 10%.
Alam nyo nangyari, binalikan sila ng Diyos. Lahat ng naipundar nila nawala. Bahay, ari-arian, kotse, wala. Tapos pinatay ng Panginoon yung lalaki. Na COVID. Kaya may pamamaraan ng Diyos na babalikan. Ang mga hindi gumagalang sa Kanya, hindi siya ino-honor. Kaya sabi, honor the Lord with your substance. Holy yan eh. So yun ang problema ng mga nagsasabing Kristiyano na tinatrato nila na pangkaraniwang bagay yung sinabi ng Diyos na banal. Pag sinabi ng Diyos na banal, wag nating tratuhin ordinaryong bagay lang yan. Seryosohin natin yan mga kapatid. Yan ho yun. See? Ngayon, doon naman sa pinasya ng puso, random giving yan. Ibig sabihin yan, pag dumaan yung offering, hindi siya ready. Ay, bibigayan pala. Kaya naman, hindi ako magbibigay. Yun ang random giving. Kung ano lang madukot, bigay niya. Ganun ba gusto ng Diyos? Ganun ba? Doon sa tithe, talagang paplanuhin mo eh. Pag may blessing, tatabi mo 10%, ay sa Panginoon to eh. Di ba? Pinaplano mo na yan eh. Sa random giving, wala ang kaplano-plano kasi wala talaga siyang hangaring magbigay. Wala. Kung ano lang madukot sa bulsa, yan lang. So, alin ang mas organized na paraan ng pagbibigay? Tithing o random giving? Proportionate giving o random giving? See? Ayon sa ipinasya ng puso. Paano kung ayaw magpasya sa puso? At walang kabalak-balak talagang magbigay. Kaya kung madukot barya sa bulsa, yun. You see? Sa tingin nyo kaya, saan dyan nalulugod ang Panginoon? Sa random giving kasi, walang definite plan, walang definite purpose, or walang pattern. Sa tithing, pantay-pantay po yan. You see? Walang malaki dyan, walang maliit, basta 10%. Kumita ka ng 10 piso sa isang araw, magkano 10%? Piso sa Panginoon yan. Bigay mo yan. At kalulugdan ng Panginoon yan. Kahit piso lang yan. Nakita nyo ang prinsipyo ng tithing? Proportionate giving yan eh. And I do believe mga kapatid, yan yung itinakda ng Diyos to fund or finance His church and ministry through tithes and offering. See? Again, ulitin natin. Ang tithes, ayon sa pasya ng Diyos. Siya nagdetermine. Ang offering, ayon sa pasya ng tao. Ang tithes ay mandatory. Ang offering ay voluntary. Ang tithes ay obligatory. Ang offering ay discretionary. Discretion mo na yun. Kung magbibigay ka ba o hindi, bahala ka. Ganun po yun. Ang tithes ay proportionate giving. Ang offering ay random, spontaneous giving. Alam niyo kung sino yung mga tumututol sa tithe? Yung mga hindi nakakaalam at nakakaunawa ng doktrina ng sovereignty of God. Yan ang problema sa maraming simbahan ngayon. Hindi nila alam, hindi nila kilala na ang Diyos ay sovereign God. Kaya makakatanggap lang ng turong ito ay yung mga nakakaunawa ng doktrina na ang Diyos ay sovereign. Siya ang nagpapasya ng lahat ng bagay, siya ang nagdedetermine, siya ang nagtatakda, siya ang nagtatalaga ayon sa sarili niyang kapasyahan o kaligayahan. Pangalawang tututo sa tithing ay yung mga covetous, yung mga sakim,
makasarili, mga ganid. Yan. Ang mga kobitos ay mga tao na naniniwala na ang lahat ng mayroon sila ay kanilang pag-aari at hindi ng Diyos. Ang sabi natin kanina, ang tanong ay hindi magkano sa pera ko ang ibibigay ko sa Diyos. Yun yung random giving eh. Yun yung spontaneous giving. Magkano kaya sa pera ko ibibigay ko sa Diyos? Pagka ganyan ang prinsipyo mo, ibig sabihin, ikaw ang may-ari. At ang Diyos, lilimusan mo lang. Biro mo yan, naglilimos ka sa Diyos. Grabe yun. Ganyan ang mentality ng mga tao. At sa mga simbahan at sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano. Sila ang may-ari, hindi ang Diyos. Kaya ang tanong ay hindi magkano sa pera kung ibibigay ko sa Diyos. Ang tunay na tanong ay magkano sa pera ng Diyos ang kukunin ko o itatago ko para sa aking mga pangangailangan. Yan dapat ang attitude. Hindi, mga kapatid. Ang Sabat po at ang tithe ay nagtuturo ng parehong fundamental lesson. Una, that God has rights over His creatures. The Sabbath says one day belongs to the Lord. The tithe says one portion belongs to the Lord. Pangalawa, nagtuturo that God is holy. The Sabbath is holy unto the Lord. The tithe is holy unto the Lord. Pangatlo, that God is the owner. He owns a day. God owns a day, which we call the Sabbath day. God owns our money, which we call tithe. Both institutions, Sabbath and tithing, remind us that God is Lord. He is Lord of our time. He is Lord of our possession. He is Lord of our lives. At hindi ko kailanman, pag ako nagtuturo ng tithing, hindi ko kailanman magiging motivation sa pagtuturo na ito na kayo ay yayaman, na kayo ay pagpapalain. I'm not going to use that as a motivation, not prosperity. Hindi ho. Kasi ang tanong, paano kung hindi ka pinagpala? Ibibigay mo pa rin ba sa Diyos yung hindi iyo? Yan ang tanong. Kasi ang ginagamit yung Malakay 3:10 eh. Yun ang mahilig na ano eh. Yung promise na, basahin nga natin ho yung mga kapatid. Ito yung palaging ginagamit ng mga pastor para ma-motivate yung mga miyembro magbigay ng tithes eh. Nangangako ng masaganang pagpapalang material at pinansyal. Matthew chapter 3. Matthew, Malakay. Last book of the Bible bago mag-Matthew. Malakay 3:10, sabi diyan, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in mine house, and prove me now, or test me now. Alam nyo, di ba masamang subukin ng Diyos? Sabi ng Panginoon, thou shalt not tempt the Lord thy God. Pero dito, nagpakumbaba ang Diyos. Pwede siyang subukin. Aba. Test me now. So dito pinakikita ng Diyos yung kanyang sincerity. God condescended Himself para ipakita niya na totoo siya sa kanyang sinasabi. And test me now, here we said the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing that there shall not be room enough to receive it. Yan ang ginagamit ng mga pastor, mga matatakaw, pag nagtuturo ng tithing. Hindi mo gagamitin yan, mga kapatid. Kasi sa mga faithful na nagtatithe, sino na nakaranas niyan? Alam ko, may mga nagtatithe dito .
faithful tither. Pero, paldo ka na ba? Ah. Paldo ka na? Mayaman ka na? Ba't di ka pa rin mayaman kung nagtatithe ka? Ganun eh. Huwag ganun. Kaya ka lang pala magtatithe kasi gusto mo yumaman. Ay, kobitos pa rin. Di ba? Kasopangan pa rin yun eh. Ganito lang po ang ibig ko sabihin mga kapatid eh. Bagamat di naman natin kine-question yung sincerity, truthfulness ng Diyos sa kanyang promise, no? Pero hindi ho absolute yan eh. Hindi ma-absolute yan. Na lahat ng magtatayt, payayamanin niya. Ang tanong ko, paano kung hindi? Magtatayt ka pa rin. Tandaan mo, yung tithe hindi iyon. Pagpalain ka man ng Diyos o hindi sa iyon. Bigay mo sa Panginoon yun. Obligasyon mo yon, tungkulin mo yon, sumunod ka sa kanyang inutos. Yun na. Pero ang Diyos, hindi po siya liko. God is not unrighteous to forget yung iyong katapatan sa Kanya. Kasi ang sabi niya, the Lord with thy substance. Pero sinabi din ng Panginoon na ang mga nagpaparangal sa Kanya ay pararangalan din niya. Kaya ang motivation natin in giving tithes, not prosperity. Hindi man yumaman, pero hindi sila pagkukulangin ng Panginoon. Yeah. Nung pinlano po ni David na magpatayo ng bahay ng Diyos, siyang may idea nun eh. Gusto niyang, nahiya kasi sa Panginoon. Siya mayroong palasyo, siya mayroong kastilyo o palasyo o anuman. Pero ang Panginoon, nasa tolda lang yung tabernakulo, tolda lang yun. Nahiya siya sa Panginoon eh. Kaya sabi niya, pagagawa niya ang Diyos ng templo. Ang ginawa ni David, yung kayamanan niya, inilaan niya yon para sa temple. At pagkatapos, hinimok niya yung mga pinuno, mga leader ng kanyang bayan na tumulong. Basahin natin sa 1 Chronicles chapter 29. 1 Chronicles chapter 29. For our last verse, mga kapatid, chapter 29. Ayan. First Kings pala to. First Chronicles chapter 29. Ayun. Look at in verse 6. Verse 5 muna. Sabi ni David, the gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of craftsmen. And who then is willing? Yan. Itong offering. Hindi ho tithing to. Willing heart. Sino willing to consecrate his service this day unto the Lord? So mga tumugon, verse 6, then the heads of the fathers and the princes of the tribes of Israel and the captains of thousands and of hundreds, with the rulers of the king's work, offered, take note, offered willingly. Yan ang tithing. Offering. Kasi yung tithe, non-negotiable yun eh, 10% yun. Determined na ng Diyos yun. Siya nag-determine. Pero ito, ayon sa pasya ng puso. Verse 7, and gave for the service of the house of God, of gold, 5,000 talents and 10,000 drams, and of silver, 10,000 talents, and of bronze, 18,000 talents, and 100,000 talents of iron. And they with whom precious stones were found gave them to the treasury of the house of the Lord by the hand of Jehiel, the Gershonite,
Verse 9, then the people rejoiced, for they offered willingly. Walang sapilitan. Yeah. Because with perfect heart they offered willingly to the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. At pagkatapos niyan, nung nakita ni David yung tagumpay ng kanilang free will offering, natuwa siya. At nagsimula siyang magpuri, pasalamat at nanalangin sa Panginoon. At ganito po ang kanyang sinabi. Kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa buong kapisanan at sinabi ni David, purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel ng aking Ama, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kalwalatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang namumuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na makapaghandog na ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Sapagat ang lahat ng bagay ay nangagmumula sa iyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay niyo sa amin. Sapagat kami ay mga taga-ibang lupa sa harap mo at mga nakikipamayan gaya ng lahat naming mga magulang. Ang aming mga kaarawan sa lupa ay gaya ng anino at hindi nagtatagal. Panginoon naming Diyos, ang lahat ng ibinigay namin sa pagpapatayo ng templo para sa karangalan ng inyong banal na pangalan ay nagmula sa inyo. Pagmamay-ari nyo ang lahat ng ito. O aking Diyos, alam ko pong sinasaliksik nyo ang aming puso at nasisiyan kayo kapag nakikita nyong tapat ito. Tapat at kusang loob ang pagbibigay ko sa inyo ng mga bagay na ito. At nagagalak po ako dahil nakita kong kahit ang mga mamamayan ninyong narito ay kusang loob na nagbigay. Panginoon, ang Diyos ng aming mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, palagi niyo po sanang ilagay sa puso ng mga mamamayan ninyo ang naising ito at tulungan niyo po sila na maging tapat sa inyo. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na ang kaparaanang itinalaga ng Diyos, lalo na ng ating Panginoong Jesucristo, para i-finance ang kanyang iglesia at ang mga pangangailangan nito ay sa pamamagitan ng tithes and offerings at wala ng iba. Hindi ho tayo sang-ayon sa mga fundraising, hindi ho tayo sang-ayon sa mga bingo, pabingo, o solicitation through tithes and offerings lang. Yun lang ho. Lahat ng mga institusyon, ilan ba institusyon tinatag ng Diyos? Di ba 3? Unang institusyon, pamilya. Pangalawa, gobyerno. Pangatlo, iglesia. Lahat yan kailangan ng funding. Di ba? Kailangan i-finance yan. Walang institusyon na hindi nangangailangan ng pera. Di ba? Pagdating sa iglesia, ano ang kaparaanan na itinakda o itinalaga ng Diyos para i-finance ang kanyang iglesia? Ayon sa pasya ng puso ng tao? Hindi. Kasi kung kaya sa pasya ng puso ng tao, walang magbibigay. Kasi ang tao, sakim. Kung hihintayin pa ng Diyos na magpasya ang puso ng tao. Kaya,
Dahil ang Diyos ay sovereign God, itinakda niya ang tithes and offerings ang magiging kaparaanan to finance His church. Yan. Ulitin ko mga kapatid, sa tithes, Diyos ang nagpasya. Sa offering, ikaw ang magpapasya. May God bless the message sa ating po mga puso. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa kagandahan ng iyong aral, sa kagandahan ng iyong katuruan. Patungkol sa inyo pong kagustuhan para tutustusan ang mga pang-iglesia ng kawain. At maliwanag po na ang ikapo at abuluyan ang inyong kaparaanan, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po kaming maging matapat at huwag kaming maging mga sakim, kundi maging mapagbigay katulad niyo po na hindi niyo ipinagkait ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo. Ibinigay niyo siya para siya mamatay para sa amin. At hindi rin po ipinagkait ng Panginoon Jesucristo ang kanyang sarili, voluntaryo po. Binigay niya ang kanyang buhay para sa aming kaligtasan. At hindi naman malaking bagay, Panginoong Diyos, kung iaatas niyo sa amin ang ikasampung bahagi ng anumang aming tinatangkilik na ibigay sa inyo o ibalik sa inyo. Maliwanag po na hindi kami ang nagmamayari, kayo po. Kami mga katiwala lamang po ninyo. Kung tutusin, karapatan niyo ang lahat. Pwede niyong hilingin sa amin na ibigay namin ang lahat. At mananatili kayong matuwid. Pero maliwanag po, ang hinihiling lamang po ninyo ang ikasampung bahagi. Naway maging tapat kami sa bagay na yan. At huwag naming kukunin, huwag naming gagamitin sa ibang kaparaanan yung para lamang sa inyo. Bagamat meron kayong pangako ng pagpapala sa mga magbibigay, gayunpaman hindi nawa ito maging dahilan kung bakit kami magbibigay, kundi yung kagustuhan namin na sumunod sa inyo. Sapagkat mahal namin kayo. Namin ang iyong mga kautusan. May blessing man o wala, susunod pa rin kami sa inyo, Panginoon. Sapagkat yan ang tunay na pananampalataya. Tulungan niyo po kaming maging tapat sa lahat ng bagay, tapat sa aming oras, na yung para sa inyo, tulad ng Sabat, ihukol namin para sa inyo. Tapat sa aming tinatangkilik, tapat sa aming buhay, tapat sa lahat ng bagay, na kayo aming pararangalan sa aming buhay, Panginoong Diyos. At salamat po sa lahat ng kabuti at biyaya nyo sa amin. Salamat sa kabila ng kawalan namin ng katapatan, sa marami naming pagkukulang, kayo po, Panginoong Diyos, kahit kailan di kayo nagkulang sa amin. Naging mabuti pa rin kayo, naging mabiyaya pa rin kayo. Sa panahon na kami ay hirap, sa panahon na kami walang-wala, nandyan pa rin ang iyong pag-alalay sa amin. Salamat sa mga tinatanggap naming mga mabubuting bagay araw-araw sa aming buhay. At dahil dyan, nakikita po namin na hindi po kami deserving. Yan ay biyaya lamang ninyo sa amin. Napakabuti nyo po. Kaya nakakahiya kung kami ay hindi magpapakatapat sa inyo. Tulungan niyo po kami, maawa kayo sa amin, na makasunod kami sa iyong mga utos, magawa namin ang iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak, at pakita niyo po sa kanila, O Diyos, tapat po kayo sa iyong mga pangako, at hindi niyo sila pagkukulangin. Sapagkat kayo, Diyos, na napakabuti. Sa banal na hapunan, gawin niyo po kaming karapat-dapat
Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na maging kalugod-lugod. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. At tuwing aming ginugunita ang kamatayan ng aming Panginoong Sus, mantig po kami. At lalo kong humanga sa kadakilang ginawa ng aming Panginoong Sus at lalong magpapakatapat sa Kanya. Salamat po sa lahat ng kabutihan sa amin. Ang lahat nito aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Tayo po'y dadako na ho sa ating banal na hapunan. Handara po natin ang ating mga sarili.